More evening na po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is January 10, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Shangri-La, Manila, sa may St. Francis Street, Golden Way, Ortigas, Wakwak Green Hills, Mandaluyong. At dadalhin po natin yan sa may Dapitan Road, Barangay 515, Sampaloc, Manila po yan. Okay po, magbabalik po tayo mamayang unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Matapos ang kaso ng Handa na ba kayong mag-get out? Sold out agad ang dagdag na two-night concert ng grupo sa Pebrero. Nagbabalik naman sa kanyang singer era si Clarice de Guzman na abangan sa isang pangmalakasang Valentine concert. Nagpamatol and Bakery. Yes, nagis ko to. Napalitan ko ng singer. So, ibig sabihin niyang singer era si Clarice de Guzman matapos sumabak sa ating dalawang MMFF. Kasama si Clown sa pangmalakasang Valentine concert, kasama sila Martin Rivera, Sir Padilla, Jonah at Sofronio Vasquez, the champions of the court. Tuwing Sunday show na kami nagkakasama and minimal time lang, and this time meron kaming football concert talaga to. Super excited ako na kumanta ulit. Speaking of Sunday show, sisiguraduhin Agda ang concert experience ang ibibigay nila sa mga manonood on February 14 sa napapanood nila sa ASAP Liquid Gold. With John Pratt as our director, Marvin Pulido as our musical director, I think they're going to find a more modern approach sa collab na to. Celebrate music, so I'm just excited, yeah. And love, of course. Love doing hope. Ramdam na ramdam na mga girls ang love mula sa kanilang fans matapos ang back-to-back sold-out tickets ng kanilang round 3 at round 4 concert. Mahaba ang pila ng mga gusto makascore ng tickets. At sa online, umabot ng mahigit 130,000 ang taong gustong bumili. Blessing ito para sa girls. Nakakakilig yung feeling kasi hindi namin ina-expect na gano'n kami kamahal ng mga fans ng Sex-Pop. Akala namin hindi na gano'n kainit. Kita ko personally yung pilang yun na parang naiyak ako kasi parang hindi sila nag-stop. Ngayong sold out na ang day 3 and 4, last na ba ito? Hindi kami titigil hanggang gusto nila kami mapanood. May plano na rin ba silang umikot sa ibang bansa? Hindi namin sasabihin na hindi po, o pinagdadasal namin na matuloy yan. Abangan nyo na lang po. Ayan. Bubulatin na lang namin kayo. Baka may announcement kami sa sa concert namin. Kagaya ng ginawa namin ng last, di ba? We are the Sex-Bombers! MJ Felipe, ABS, Yan News. Paano ulit? Ito muna. Okay. Ow! Nakaka-infect yung yung energy nila sa get-get. Talagang paninimulan niya nga. Maliit ang sakyan pala at maliit ang mga bangka sa bahagi ito ng Aming tao talaga yung sa may andas na. At lalo na doon sa mga lugar na mayroong mga emergency, yung may mga may
kailangan kunan yung yung kinapos ng hangin. Buti na lamang po meron tayong Department of Health, meron tayong Philippine Red Cross. Lahat ng tao, may mga rescue group doon sa mga volunteer rescue organization, congratulations po, maraming salamat sa inyong suporta talagang kahit walang itong mga volunteer rescue organizations ito mga kapuso, wala itong mga volunteer walang sweldo itong mga ito, pero nakita mo nakikipag-siksikan sa dami ng tao para makuha lamang po yung dapat i-respondehan Philippine Red Cross at makibalita nga tayo kay Dr. Gwendolyn Pang at sa kabuuan ang response nila dito sa Translasyon 2026. Ma'am Dr. Gwen, magandang gabi po sa inyo, si Ron po at si Olan dito po sa Presinto 5 Level 4. Good evening ma'am. Hi, good evening, Ross at Olan, at good evening sa lahat ng tagapakinig ng programang DCBB. Opo, ma'am. Ma'am, sana po ay kahit pa paano ay nakabawi-bawi na yung ating mga volunteer doon sa napakahabang panahon na inuukol nyo. Ma'am, una-una, nakita ma'am natin, no, ano yung malaking challenge po ng naging na kinaharap ng ating mga volunteer dito sa Translasyon 2026 so far. Yes, oo. Kayo ma'am, matagal na po ba kayo dyan sa ganyang response pagdating sa Translasyon? Meron bang mga pagtaas ng bilang ng kumbaga susugatan na sa taong to kumpara doon sa mga nakalipas na panahon, at ganun pa rin ba yung the same injury, yun pa rin po ang naranasan ng ating mga kababayan? Yes, well, thank you very much, Rod and Olan, no? Sa pagkakataon na ito, na mapag-usapan natin yung nangyari dito sa recent na Translasyon. Well, taon-taon kami, sabi nga ninyo, naghahanda dito, nandyan pong Philippine Red Cross at nakatutok din po ang aming Chairman Richard Gordon, sa lahat ng paghahanda namin dito. So, ang lagi niyang pilit sa amin, we always predict, no? Pinipredict natin what's possible mangyari. We always prepare for the worst and of course hope for the best. So ang alam namin, ang pinaghahandaan namin dito nung pinag-uusapan namin to ay nasa good for 8 million, no? Na mga botong dadalo. So medyo OA kami minsan maghanda kasi kailangan And then ganun kadami, so alam namin kung gano'ng kadaming volunteer, no? Ang kailangan namin maikayat na para sumali train. Naghahanda kami as early as November, December para pagdating ng araw ng Translasyon ay handang-handa kami. So dito mayroon kami 1,261 na mga nag-sign up na mga volunteer at staff ng Philippine Red Cross, no? So nasa nag-umpisa kami ng pahalik pa lang 5 PM ng January and then natapos kami kaninang tanghali 12 noon. So in total nasa almost 31 hours ito, 30 hours and 50 minutes to be exact. Itong itong operation namin. Anong challenge? Tinanong ninyo. Yes, ma'am. Ang challenge namin this year, nakita ko kasi pumunta ako doon twice. Pumunta rin si Chairman Gordon nung pahalik, and then ako din pumunta pahalik, and then kahapon ng gabi pumunta ako. Ang nakita ko doon dahil may bottleneck tayo doon sa Arlegui, Castillejos, yung Duque de Alba, no? So Arlegui, Duque de Alba at saka Castillejos. Yan ang kahabaan niya sa mga 830 meters yan, no? However, nag-traverse ito ng prosesyon ng 9 hours and 15 minutes. Yung 830 meters, almost 9 hours. Yes, more than, almost 10 hours. 9 hours and 50 minutes. So nagpumunta ako doon, samang-sama katatapos lang. Inantay ko matapos yung ibang duty ng ibang volunteer. So yung bumalik na nung galing Castillejos. Yes, ma'am. Galing sila ng Quirino pa, then namobilize namin pa. Yun, it's tradisyon, yung nakapaa. Medyo mahaba yung ruta. And then piniprit doon.
nabalik. So, doon yung nag-challenge natin kasi ang sobrang tagal sa isang area and then, syempre, mahirap din kaming pumasok. So, yung ating mga volunteer ay sunod-sunod yung mga tinutulungan nila na maskip yung lugar and then, tumagal, no? Nang ganun katagal, sobrang tagal. So, yung ground control, I think, was a big challenge, no? Para sa ating mga enforcers, nakita naman natin, kasi imbis na yung posisyon ay patulong, sila sa lubong ng mga deboto kaya bumabalik, no? Nahihinto, bumabalik, and then, syempre, nagka-aberya, no? Ang challenge yung nagka-aberya ang Nasa right side po andas, yung bahay ko. tatlong beses na sira yung gulong, hindi naman napalitan agad, and then, yung lubid na puto din. So, challenge yun kasi we were expecting over the years nag-i-improve na tayo, no? Medyo this year, madami kasi last year hindi ganon. Maayos yung crowd control last year. Wala tayong major issue last year. This Ito ba? year, may naitala na 4 deaths, no? And then, meron din naitala na mga major cases. Marami na nila Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala. So this is John pa rin. The Filipino channel ang inyong pumungkot. Paalam po.